Guys. Good morning. Good morning. Good morning. Meron po akong meron po akong illustration sa inyo. Dahil, alam niyo na, para mas madali po, ipapagod ko talaga ako. So, good morning ulit. Good morning. Happy Lord's Day po sa ating lahat. So, happy po bang lahat? Yes. Dahil tayo ay nandito ngayon. Diba? So, happy po kami na nakita po kayo lahat ng mukha na nakangiti. Babalik siya eh. Yung mga nakangiti. Nakangiti sa umaga. So, let's say this is us po. Itong paso na ito, pasensya na po na yung kasi nawala yung hinihanda ko. So, ganyan naman talaga po natin, no? Hindi naman talaga perfect. So, tamang-tama yung paso na to. Hindi siya perfect. So, God's will din na. Let's say ito ikaw, ito tayo, ito yung buhay natin. So, syempre, empty pa tayo lahat. Dumating tayo dito sa mundo na empty, di ba? Pero dahil sa goodness ng Lord, sa bawat isa sa atin. So dahil sa goodness ng Lord, sa bawat isa sa atin, lahat po ay pino-pour niya sa atin. Binubuhusan niya tayo ng goodness and mercy. So, ang Lord, binubuhusan tayo ng goodness and mercy. Dahil lahat tayo ay tatanggap noon. Amen po? So lahat tayo meron. Lahat tayo meron sa journey natin, sa buhay natin. So sa lahat ng journey natin, meron ng goodness and mercy ang Lord. Pero syempre, ang Lord hindi papayag na kalahati lang. Sakto lang yung ibibigay niya sa atin, di ba? Ganyan tayo mga Kristiyano, minsan ganyan po no? Yung sakto lang, walang risk. Diba? Kahit lumakad ka, tumakbo ka, walang tapon. Diba? Kasi nga, safe na safe. So, ganun po tayo. Pero ang Lord, once na makilala natin siya, tinanggap natin siya, at magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya, ang Lord po ay hindi papayag na yung blessing mo, kalahati lang. Diba? Amen po? Lahat tayo pinupuno ng Lord. So, ang Lord, pupunuin niya ang every cup na hindi ko kamay ko sa So, na-overflow po. So, we go on with our journey. So, kahit po, ayan na, tumapo na siya. So, kahit po, tumapo na siya, ang paglalakad po natin sa journey ng buhay natin, kahit puno na yung binigay sa atin ng Lord, dahan-dahan tayo, no? Kasi takot tayo. Takot tayo na madulas. Takot tayo sa messy. Takot tayo na baka hindi tanggapin si Lord. Diba? So, ayun po. Sabi natin, yung binibigay ng Lord sa blessing and calling, natatakot tayo, hindi natin ma-share. Kasi natatakot tayo na baka mamahiya tayo. Kaya imbis na itong overflow na ito, kung muna yung cup mo, hindi mo ba maibigay sa kapwa mo? Hindi pa natin ma-share. Finances, calling, dream, vision. Kasi nga, kaya minsan sasabihin natin sa Lord, Lord, pwede ba sakto na lang? Manatili na lang ako sa kalahati. Huwag na puno. Kasi mahirap pa lang maglakad, madudulas. Pero sabi ng Lord, diba? Once na tinanggap natin ng Lord at si Jesus Christ, ano po ang ibibigay niya sa atin? Sabi niya, hindi lang po niya, I will pour out. Hindi lang ibubuhos. So sabi po niya, I will pour out my spirit. So, meron po siyang ibibigay sa atin na spirit. So, tama po ba? Let's say this is our spirit. This is the Spirit of God. Ayan, so ito. Let's say this is the Spirit of God. So, dapat po, meron tayo nito. Once na tinanggap natin si Cristo. So, every time that we walk in our life, kahit tumakbo tayo na tumakbo, or lumakad tayo na lumakad, hindi na tayo matalakad. Kasi, the Spirit of the Lord is in us. Dapat lang, alam niyo po, gets niyo po, nagets niyo po. Hindi sa overflow ang problema.
Ano ang problema? Yung hindi ka spirit help, hindi ka nagpapagamit sa Lord. Kasi nga, hindi mo ginagamit yung spirit na binigay sa atin. So sabi nga dyan, ang Lord gusto niya laging overflow tayo. And meron siyang binigay na tulong sa atin and help, which is the Holy Spirit to be our help sa lahat ng oras na buhay natin. So, yun po. Yun po yung pinakamadalingan ko. So sabi nga dyan, yung mountain stream new wine, overflow yun. Pero galing kay Lord. Meaning, He provides, He sustains, and He builds. So church, we're living in the day of the Lord. Naniniwala po ba tayo na namumuhay tayo sa araw ng Panginoon ngayon? So buhos na yung spirit. Buhos na yung opportunity sa ating lahat. Di po ba? Buhos na yung restoration. Last week yun ang pinag-usapan natin. Ang tanong, tatanggapin mo ba yung kalahati lang? Mananatili lang po ba tayo sa sakto lang? Diba? Lahat tayo gusto natin puno no? Pero kaya lang minsan gusto natin puno pero asik lang. Pero hindi ganun ang gusto ng Lord. Kasi once na meron na tayong relationship sa Kanya, tayo mismo ang maglalabas. Magiging spirit health ka kasi hindi mo na hawak mag-isa. Ano po? He provides, He sustains, and He holds. So, yung overflow isn't the danger. Ano po yung danger kapag ka-overflow na tayo? May danger din po. Nagiging danger siya kung wala yung guide ng Holy Spirit sa atin. Amen? Kasi minsan nagagamit ng overflow natin sa iba. Pero, the Lord will guide us sa lahat ng journey natin. So, let us all pray. Hallelujah, Panginoon, tulungan mo po ako na maibuhos, Panginoon, ang pagpapala ng iyong mga salita sa lahat sa amin, O Lord God. Hallelujah, Panginoon, anoint me with your Holy Spirit, O Lord God. Nang sa gayon, Panginoon, yung confidence na nagagaling sa iyo, O Lord God, ay puhos mo po sa amin, O Lord God. Alam ko po, Panginoon, na hindi ako karapat-dapat sa umaga nito, pero sa tulong mo at blessings mo, Panginoon, sa biyaya at pagpapala mo, Panginoon, ng lahat ng bagay ay magagawa dahil sa presensya mo, O Lord God. Dalayan ko, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat isa, kaming lahat, Panginoon, na magkaroon ng bukas na puso, bukas na isipan, Panginoon, at yung Holy Spirit ang siyang mag-work sa bawat isa sa amin, O Lord God. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Siyempre muna ako kasi sobrang kaba po. Pasensya na. So, sabi nga, sige. Sumunod si Joel after nung salad sa balang. So, sabi nga, yung natin, yung series natin, di ba, alam niyo pa, naka-series tayo, no? Di ba, yung series natin, yung sermon series natin, ay panawagan ng Diyos. Ayan. Panawagan ng Diyos sa oras ng krisis. So, lahat ngayon may krisis. Amen po ba? May krisis ba? Hindi lamang sa krisis ng bansa, kundi krisis mo bilang isang tao. Di po ba? Bilang sa sarili mo, kahit mag-isa ka lang, may krisis ka na pinakaharap. So, ang second week na, di ba sabi nga po dyan, sa week 1, ano yung gagawin mo? So, ang week 1, which is si Pastoral yung nagsabi, refer to God wholeheartedly. And sa week 2, ang God restores. Ang Diyos ng pagpapanumbalik. So, ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay living in the day of the Lord. So, medyo kabado ako, no? Kasi living in the day of the Lord. Baka biglang mag-rapture. So, living in the day of the Lord. So, ano nga ba ang big idea natin? The day of the Lord, it's not just future. So, ito po kasi kay Joel, ay sinabi po niya para sa future. Pero ngayon po, ay nasa atin na. So, the day of the Lord is not just future, it's now. God is pouring His Spirit, calling for decision, and promising restoration. So, paano nga ba natin hinahandle ito? Paano nga ba natin isa sa pamumuhay ito? So, ang text po natin is sa Joel 2:31. Sabi po dyan, Day of the Lord. Ano nga ba ang Day of the Lord? Time na kumikilos si God sa judgment at salvation. So, ang araw ng Panginoon, o Day of the Lord, Tagalogin natin, ay araw ng Panginoon ay paghatol
sa masama at kaligtasan sa mga tumatawag sa Kanya. So, hindi lang ito future event. Ano po? Umpisa na. Sabi sa Acts 2, ay nangyari na po ito hanggang ngayon. So, para daw po ang Day of the Lord ay para kang nasa live podcast. Ano po? Di ba? Sa media, sa social media, yung parang nanonood ng concert na live. So, pag live ba, ay manonood ka ng tapos na yung concert. Siyempre, manonood ka na event mismo ng concert. So, nasa live yun. So, Day of the Lord, ganun din. May hinihintay tayo na concert, may hinihintay talaga tayong Day of the Lord, pero nandun ka na. Nandun ka na sa podcast. Pwede ka na mag-comment. Di ba? Pwede ka na, nandun ka na. So, sabi nga din, kasali ka na. So, ganyan po. Kung halimbawa din, meron pa isang example, si medyo mahirap lang i-explain ng konti. Yung Day of the Lord din, ay, halimbawa may GC kayo, ngayon gusto yan sa GC, tapos na isang gabi, narinig ko, lupot na lupot yung leader ng GC. Kasi hindi daw niya alam kung nasisin or ano ba, yung po ba. No? Pero ganyan po pala, parang nasa GC. Si Lord ang nag-create ng GC, tapos nung tinanggap natin, kasi nandun na tayo, kasali na tayo sa GC na yon, naka-add ka na. Pero ang problema, hindi mo narinig yung calling na meron pa pala kayong meeting. Kasi bakit po? Minute mo pala. So, minsan minumute natin si Lord, no? Baka kaya dumating na yung Day of the Lord, naka-mute ka pala. So, hindi mo narinig, hindi mo na lamang na, hindi ka na-notice, di ba? So, kaya nga po, ngayon din at future. So, dapat intindihin natin na the Day of the Lord is not only future. So, ngayon pa lang po, ay hinahanda na tayo ng Lord sa Day of the Lord. Kasi nga po, kaya dapat lagi tayong naka-active sa Lord. So, dapat lagi tayong may personal relationship sa Kanya. So, ang Joel po, nagbigay sa atin ng 3 realities of living in the Day of the Lord. Kasi, living in the Day of the Lord ang pinag-uusapan natin. So, ngayon, namumuhay ka sa araw ng Panginoon. Alam niyo po ba? Baka hindi, no? Na may darating talaga ang araw ng Panginoon. Na yun nga yung sinabi natin kanina, na paghatol sa masama at kaligtasan sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. So, dapat po alam natin yan. Reality siya. So, living in the Day of the Lord, reality number 1 na sinabi ni Joel sa atin, ay the Spirit is poured out. So, dapat po, ma-empower na tayo sa pamumuhay natin. So, I will pour out my Spirit on all flesh. Sa Joel 2:28, yan po. Sabi po dyan, God's move, no more exclusive access. So, lahat po, ano po yung move na ginawa ng Lord? Wala na pong exclusive access. So, lahat daw po ay magkakaroon ng Spirit. So, sabi sa Joel 2:28, pagkatapos nito ay pagkakalog ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe, magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking Espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. So, nangyayari ngayon, ano po? Lahat tayo binubuhusan ng Spirit ng Lord. So, who gets it? Malinaw naman po, sinabi niyan, lahat ay magkakaroon ng Spirit ng Lord. So, Holy Spirit. Pero, wala nang VIP. Di ba? Wala nang VIP. So, parang ulan po daw po yan. Na kapag bumuhos, hindi lang yung ulan, bumuhos lang sa mayayaman, ano? Sa ating pong lahat, bumuhos ng ulan. So, ganyan din po ang Spirit. Lahat ng nasa labas, magkakaroon ng ulan. So, ganyan po, kung tayo po ay tatanggapin natin si Jesus Christ, ang Lord as a Savior, tayo pong lahat, automatic, may Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Lahat tayo meron. So, walang pinipili, hindi exclusive. So, dahil sa
Dahil dyan, parang ano yan eh, parang di ba dati yung mga wifi, para lang sa mayayaman. Pero ngayon, kahit na basta pwede ka nang magkaroon ng wifi. Pumunta ka lang sa park, sa barangay, di ba? Meron na sa mall. Oh, pwede ka nang maki-wifi. Kasi lahat daw po ay meron na. So, sabi, ang lahat ng, yan. Lahat po tayo ay mayroon ng Holy Spirit. Sabi po sa Gawa 2:17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, ipagkakalob ko ang aking spirito sa lahat ng tao, ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe, ang inyong mga kabataang lalaki, makakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng panaginip. New Testament, yung kanina po, sinabi niya ni Joel, di ba? Naulit, di ba? Nangyari. So, yun po yung reality number 2 naman natin. So, sabi nga dyan, wait lang, meron pa pala muna tayo response. So, hindi ko muna tayo pupunta sa reality number 2. Dapat magkaroon muna tayo ng response doon sa binigay sa atin ng Lord. So, hindi ko nangyari. So, ang response po natin, live with expectation. So, what happens? Di po ba, merong dreams, vision, prophecy, God speaks directly na sa atin. Hindi ka na nakadepende sa feeling mo lang dahil nakalinya na tayo sa Lord. So, yung spirit po na ito, yung sabi nga po dyan, hindi lamang po yung spirit na binigay sa atin ng Lord ay hindi lamang po sa mga pastor. Pare-parehas po tayo ng Holy Spirit na pinagkaloob sa atin ng Lord. So sabi niya kanina, paano mo lang siya gagamitin? Paano ka lang magkakaroon ng close relationship sa Spirit? Minsan kasi, hindi lang natin pinakikinggan yung tinig din ng Holy Spirit sa atin. Sino nakakarinig palagi, di ba? Usually, pagka merong mga makikita mo na may Holy Spirit ang isang tao, sa paanong paraan? Makikita mo na yung bunga ng Espiritu, di ba? Sa